Good morning mga kaibigan, para sa mga kagigising lang, 5:12 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Mga kaibigan, sa parteng ito ng ating programa, ating ngayong alamin ang sitwasyon ng ating mga pangunahing dam dito sa ating bansa. Ang mga pangunahing dam po ng bansa ay ang Angat Dam, ang Pantabangan Dam at ang Magat Dam. At sila po ay located dito sa ilang lugar dito sa may Central at Eastern Luzon. Mga kaibigan, para sa mga nais makaalam, importante na malaman natin ang sitwasyon ng mga dam na ito, lalong-lalo na nga dito sa Angat Dam. At unahin na natin yan, ano? Dito nga sa Angat Dam noong May 11 at May 12 ay nagkaroon ito ng deviation o water deviation level na negative 0.32 meters. At ang ibig sabihin nga nito ay mas bumaba ito sa original o sa indicated levels na 180.12 meters. Ito nga po ay may low water level o may threshold level na 180 meters at ngayong May 12 ay nagkaroon ito ng 179.80 meters. Ibig sabihin po nito ay nasa baba na ito ng ating low water levels. Bagamat konti pa lang naman ang ibinababa nito ay naka-record na nga po itong nasa level na ito. Ang Angat Dam po ay naglalaan ng tubig para sa power distribution, irrigation ng mga pananim at ating utility dito sa ating mga kabahayan. At makikita po natin dito, unang-una nga nitong binibigyan o pinaglalaanan ng tubig ang hydroelectric power plants na siya nagbibigay ng kuryente sa ating mga kabahayan. Kapag ito po ay umabot talaga sa napaka-critical na level, ang una pong mawawala na serbisyo ay ang irrigation level ang irrigation dito sa Bustos Dam para sa ating mga pananim. Ang iba namang mga dam dito sa bansa, partikular ang Pantabangan Dam dito sa may Nueva Ecija, ay nananatiling safe pa rin po ang level. Bahagya nga itong tumaas ng 0.04 meters mula sa 181.95 ay naging 181.99 meters ito. At ito naman ay mas mataas pa sa low water level threshold nito na 171.50 meters. Ang Magat Dam naman po dito sa may Isabela ay nagkaroon rin ng good news dahil tumaas naman ito mula sa 168.79 and naging 169.01 meters po ito. At nagkaroon nga yan ng deviation na 0.22 meters at nananatiling safe sa level nito na 116 meters. Sa ngayon ay binabantayan pa rin ang water levels ng ating mga dam at amin kayong bibigyan ng update tungkol dyan sa aming mga susunod na report. Ngayon naman mga kaibigan, alamin natin ang inaasahang paglalaro ng temperatura sa mga lipiting syudad sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin na natin ang Baguio City. Good news dahil mananatiling malamig pa rin sa City of Pines at magkakaroon dyan ng fair weather. Maglalaro ang temperatura sa 16 to 25 degrees Celsius. Habang dito naman sa Metro Manila, katulad nga ng ating nalaman kanina sa ating interview with our forecaster, ay magkakaroon tayo ng bahagyang mas mataas na temperatura. Ito ay aabot sa 36 degrees Celsius at ganun din ang magiging lagay dito sa Tuguegarao City. Aabot po tayo ng 25 to 36 degrees Celsius. Ang Visayas naman ay magkakaroon ng pare-parehong maximum temperatures. Maglalaro lamang po ang ating temperatura sa 26 to 33 degrees Celsius para sa may Eastern Visayas. At dito naman sa Western Visayas ay magkakaroon tayo ng 25 to 33 degrees Celsius. Habang dito naman sa Metro Davao, dito sa may Mindanao, asahan po natin ang mas mataas na temperatura. Magkakaroon po tayo dyan ng 25 to 34 degrees Celsius. Habang mas mababa naman ang registered temperature dito sa Cagayan de Oro City at magkakaroon yan ng 24 to 32 degrees Celsius. Magbabalik kami matapos ang kalalang ito.